Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan. Umpisa na po natin, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Ito po, talagang grabe po ang ginagawa po nila sa mga Duterte. Ngayon naman po, ang pinag-uusapan naman po, lalong-lalo po, yung vlogger na tinatawag ding garbage in, garbage out. Ang pinupuruhan naman po nila na pag-usapan ay yung pagiging mayor ni dating Pangulong Duterte dahil nanalo po itong mayor sa Davao. At ito daw po ay may posibilidad na matanggalan o mawala na bilang mayor. Matagal na naman tanggal na bilang mayor. Di ba? Magmula po nung kinidnap nila, umano, nung Marso, at pinatapon sa Dahig na hindi mala nakakuha ng due process sa Pilipinas, tinanggalan na po nila na pagiging mayor yung matanda. Hindi po ba? Dahil yun po ang layunin po nila. Pero ngayon po, pinopolitika po yan, yung pagiging mayor ng dating Pangulo. At syempre po, ang mga Duterte, yan lang naman po ang layunin ng tagapagsalita ng Malacanang na isa rin pong vlogger na nakadesign po lamang sila sa mga Duterte. Puro Duterte lang naman po nakadesign mga kabayan. Komentuhan po natin mga kabayan. At napakahusay po mga kabayan pagdating po sa pamumulitika sa mga Duterte umano. Ito po mga kabayan. At parang walang itinatagot bahid na napakalilinis ng kanyang pinagtatrabahuhan at lalong-lalo siya mga katambay. Sobrang linis po ng taong ito. For the International Court failed to take his oath of office. Hindi nga nakapanumpa Kaya ang acting mayor ay si Baste. Okay? By November 13, Sebastian's photograph will move to the space for city mayor while the photograph of highest ranking councilor and acting vice mayor Rodrigo Duterte II, presently on the extreme left, will occupy the space above vice mayor as they assume their new post in accordance with the local government code. Hindi parang wala din nawala. Duterte pa rin. Hindi naman sad. Diba? Sunod-sunod sila Another photo of Sebastian's will be placed inside the frame of the mayors and the vice mayors beside the photograph. His photo. Diyan mo makikita ang totoong lingkod bayan. Hindi po ba? Nakita nyo po, sila po, hindi gumagastos ng halalan ito Walang mga poster ito sa Davao, ang mga Duterte. Pero ang taong bayan, mga bayan, lalong-lalo po nung nakaraang halalan, grabe po ang ginastos po nakalaban nito. Dahil ito po ay manok ng administrasyon, kung hindi po nagkakamali yung lingkod, di ba? Yung magkapatid na Nograles. Hindi po ba? Talagang grabe po. Pero wala pong nangyari, walang saysay. Olats, talo po mga bayan. Ganyan po ang ginagawa po ng mga Duterte sa kanilang bayan, paglilingkod. At kung mapupunta ka naman sa Davao, ikumpara mo sa syudad nila, ibang-iba po ang pagpapatakbo ng Duterte. Kaya lang po, hindi po nila matanggap na ang Duterte po talaga ay hindi mawawala sa politika, lalong-lalo sa Davao. Hindi po ba? Ituloy po natin. As mayor from 2022 to 2025. Listen. Ano lang po natin, nag-commercial lang po mga kababayan. Of the 15 photographs since May 13, 12 will represent the majority terms under the Dutertes, Rodrigo, Sara, and Sebastian. Talaga sila, di ba? Mana-mana. Okay, tika lang. Meron to. Ito, ano to? No sauce and no oath-taking. May 13, May 13, the former president who was already in The Hague when the election campaign period started March 28, was proclaimed winner of the majority race in absentia during May 12 elections. But he has not filed his statement of campaign expenditures, SOSE, a requirement before taking his oath of office, and has not taken his oath, a requirement before assumption to office. Okay? So, ang SOSE niya, hindi niya na-report. Okay, mga ka-clear? Okay? Yan na, lumalabas ha? A requirement yun. Okay. On the same day,
The local government secretary, John Bigrimura, designated Sebastian Duterte as acting mayor, citing Section 46A of the Local Government Code, that in case of temporary incapacity, whether physical or legal, the vice mayor shall automatically perform the duties and exercise the powers of the mayor. Okay, saka wala siya. Okay, mga ka-clear. So, 6 months, ayan, ito. But Section 11 of the Omnibus Election Code provides that the office of any official elected who fails or refuse to take his oath of office within 6 months from his proclamation shall be considered vacant unless said failure is for a cause or causes beyond his control. Aha. Di ba siya makukonsider na beyond his control kasi kinuha siya? Kaya lang, may failure pa rin. Yan, pinagtatawanan pa dahil kinuha daw. Hindi naman po talaga kinuha si dating Pangulo. Hinatid. Itatama po natin si garbage in, garbage out. Hindi po kinuha ang dating Pangulo ng ICC. Hindi po siya kinuha. Hinatid. Di po ba? Pilipino ang kumuha. Pilipino rin na naghatid. At Pilipino rin ang eroplano po ay galing din sa Pilipinas. Di po ba? Hindi po siya kinuha. Hinatid. Kinidnap ng kapwa Pilipino. Itinama lang po natin si garbage in, garbage out. Mga kabayan. At talagang masayang-masaya po sila na ang dating Pangulong Duterte ay nasa dahid. Pero mga kabayan, hindi naman po mabubura sa isipan ng mga Pilipino ang ginawa po nilang grabing pamumulitika. Diba? Kataksilan sa dating Pangulong Duterte. At hindi natin makakalimutan ang korupsyon, mga kababayan. Ang korupsyon po na ginawa nila ay hindi po makakalimutan ng mga Pilipino. Habang tayo'y nabubuhay, mga kababayan, grabing korupsyon po ang ginawa nila sa taong bayan. Grabe po. Trilyon, daan-daang bilyon ang pinag-usapan po. Kaya lang, kailangan po nilang malihis ang issue. Kahit po ang politika sa Davao, kahit po ang mga Duterte, ay kailangan po nilang pag-usapan para po mailihis lang ang issue ng korupsyon po nila. Hindi po natin kakalimutan ang korupsyon nila umano, mga kababayan. 6 months from May 13 is November 13. Okay, sabi dito, Ghost Mayor. Tapos si Pulong, nasaan na minsan? Diba? Singapore, The Hague, diba? So mga clear, wait lang ito tingnan natin. Tingnan nyo po, binabatikos pa yung mga Duterte. Nasaan daw po yung mga politiko, katulad nila Pulong, mga bayan, Singapore, sa The Hague. Sino po ba pinupuntahan nun? Hindi ba yung tatay niya? Kahit naman ikaw kung ikaw ay buhay pa tatay mo at pinatapon ng gobyerno, kinidnap, hindi mo ba pupuntahan ng tatay mo? Hindi po ba? Tatay mo yon. Katarantaduhan na lang po yun. Palibasa itong mga tao na ito, dahil nga nagpakasama na, dahil nga po sa kapangyarihan at pakinabang, talaga nagpakasama na sila umano. Kaya po, wala na po silang mga konsensya, mga kababayan. Panapanahon naman po yan, mga kababayan. Pagka panahon po nila ay lumipas at nakabalik po ang mga Duterte, tingnan po natin kung makatawa pa ang mga hayop na yan umano. Hindi po ba? Ganun lang po yun, mga kababayan. Tuloy po natin. So, pinakita ko na yung legal basis, Dito, ano ba ang causes ng vacancy in local offices? Diba? Local government code, pag-usapan natin dito. Yun naman kasi Omnibus Election Code. Okay? Dito, Local Government Code, Republic Act 7160. Okay, so death, permanent disability, removal from office, resignation. Dito siya mukhang papasok. Absence from office without authority for a continuous period of 6 months can be considered abandonment of office. So, it can be a cause for vacancy. Declare na vacant ang position. So, yan. Kaya, maiksi lang naman mga clip. Nakita ko lang sa inyo yung basihan kung bakit by November 13 ay iba na. Iba na ang magiging mayor, pero Duterte pa rin. Duterte pa rin. Sabi ng defense,
Oo nga, it can be used as Felix. Sabi ng defense, may cognitive impairment, tapos mayor pa. Magulo. Pasawig ni Roque. Well, di pwede ang permanent disability. Oo nga, ayan o. Permanent disability, when a local official becomes incapacitated due to physical or mental disability that permanently prevents the official from performing the functions of the office. So, hindi na siya abandonment for 6 months, ay pwede pa. Kaya lang, pag nilagay mo kasi sa permanent disability because of the mental disability, di parang inadmit mo na may cognitive impairment siya. ICC should assign 3 experts to determine if there is really cognitive impairment, no? On being experienced, cognitive impairment suffered by Mayor, dating Pangulong Duterte. Si Baste, member ng Mayors for Good Governance ni Magalong. Hindi nga. Aris. Really? Walang question mark to eh. Hindi nga. Well, hindi natin siya masisisi kasi Yan po mga tambay, talagang diyan naman po sila, diyan naman po ang pinupuruhan naman po yung pagiging mayor po. At sinasabing po pwede raw pong ito'y matanggal bilang mayor. Matagal na pong tanggal yan, di po ba? Dahil alam naman po natin na hindi naman po nila pababalikin yan. Dahil planado naman po yan na si dating Pangulong Duterte tatanggalin sa pagka-mayor, mga kabayan. Expected na po yan. Kaya nga po ang kanyang vice mayor ay si Baste. At ang naging vice mayor naman ngayon, dahil naging acting mayor na si Baste at naging acting vice mayor yung first councilor, yung nanguna po sa councilor ng Davao. Sino po ba nanguna? Hindi po ba yung isang Duterte po? Hindi po ba? Ang nanguna po, ang isang Duterte, anak po ni Pulong. Kaya po Duterte pa rin ang mayor. Kaya lang po mga tambay, talagang ipupolitika po nila yan. Hindi po ba? Pero ang point po natin, gaano po kawalang hiya ang administrasyon po ngayon sa ginawa po nila sa mga Duterte. Hindi po ba? Sila yung nakipag-unity team, wala na yan. Hindi na natin aasahan yan. At yung sinasabing mga pangako. Pero mga kabaya, ibalik tanaw naman po natin. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, never niyang pinulitika at pinakulong ang nanay nito. Mga kabayan, ang nanay po ng pamilya Marcos ay nahatulan po ng 77 years na pagkakakulong. Mga kabayan, sa kaso po na GRAP. Mga kabayan, pera po ito. GRAP, pag nanakaw po ito mga tambay. GRAP and corruption po yan. Nahatulan po na guilty of GRAP ang dating First Lady Imelda Marcos. Ito po ay nilabas po ito ng Inquirer, mga tambay, ng Inquirer.net ng November 9, 2018. Alam naman po natin kung sino po ang Pangulo ng 2018. Hindi po ba ang dating Pangulong Duterte? At nasentensyahan po ng maximum na 77 years na pagkakakulong po ang nanay po ni BBM at ni Amy Marcos. Ito po mga tambay, never po yan, pinag-uusapan po yan. Yung ginawa po, inilabas po yan ng Inquirer.net. Yan po yung kaso at yan po yung desisyon na convicted po, mga kabayan, ng Sandigan Bayan, guilty, mga kabayan, at 77 years, mga kabayan, ang hatol po sa First Lady, ang dating First Lady Imelda Marcos. Grabe po. Pero hindi po yan nakulong, mga kabayan. Hindi po nakulong nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Si Miss Imelda Marcos po, mga tambay, ay napatunayang nagkasala ng GRAP at hinatulan guilty sa 7 kaso ng GRAP sa Sandigan Bayan para sa pagtatayo ng Swiss-based foundation kung saan siya at ang mga Marcos ang nagpondo ng pera. At siya ay sinintensyahan ng maximum na 77 years na pagkakakulong, mga tambay. Nakita niyo po yun? Hinatulan po ng Sandigan Bayan. Pero ngayon, absuelto na po yan, mga tambay.
absuelto na po ngayon yan. Hindi na po makukulong yan. Hindi po ba? Ganyan po ang ginawa po ni dating Pangulong Duterte sa pamilya nila. Yung tatay po, ipinalibing po sa bilibingan ng mga bayani na wala pong presidente nakapagpalibing. At yung nanay naman po ay makukulong dahil hinatulan po ng Sandigan Bayan ng pagkakakulong ng 77 years na pagkakakulong dahil sa kaso ng Grab. Mga bayan, nakita naman po natin, dalawang Marcos po ang nakinabang. Ang tatay na Marcos na ilibing sa mga bayani, sa libingan ng bayani, at ang nanay naman po ay nakinabang din po dahil hindi po naghimas rehas. Dahil po ang sabi po ni dating Pangulong Duterte ay hindi na dapat ikulong dahil sa katandaan. Samantalang ito, ang dating Pangulong Duterte, nakakulong na. Ipinatapo na po sa dahig na walang proseso ng batas, due process sa ating bansa, pero pilit pa rin pong pinababagsak at sinisiraan hanggang ngayon. Gamit po ang garbage in, garbage out. Di po ba, mga kabayan? Ganyan po katindi ang pamumulitika nila dahil po sa kasakiman, kagahaman sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Umano. Nakita niyo po, yung ginawa po ng pamilya Duterte, ng Vice President Sara Duterte at ng dating Pangulong Duterte, nakita niyo po kung anong klase po nung sila ngayon ang nanunungkulan. Nung nanunungkulan po ang dating Pangulong Duterte ay halos lahat po ay pabor sa kanila. Pumabor sa tatay niya, pumabor sa nanay niya. Pero nung sila na po ang nanunungkulan, halos patayin po ang mga Duterte. Isa-isahin pong ipatapon at isa-isahin pong pabagsakin sa politika gamit ang pera ng taong bayan umano. Ganyan po katindi ang lahi nito. At grabe po ang ginawa pa na hindi po makakalimutan ng taong bayan, history, ang sobra at grabing pagnanakaw umano sa ating bayan. Grabe po. Sobra-sobra po. Grabe kalaki ang ginawa po nilang pagnanakaw umano sa pera ng taong bayan. Yan ang hindi po natin makakalimutan. Magmula po sa ginto, investment ng Maharlika Fund, di ba? Pera sa PhilHealth, pera sa pondo ng bayan. Ngayon, putok na putok po dahil tayo pinapatay sa baha. Hindi po ba? Napakaraming namamatay sa pagnanakaw po nila sa pondo pondo ng bayan umano. Hindi po ba? Ganyan po ang ibinigay sa atin. Hindi lang po ang pamilya Duterte ang binigyan po nila ng kahirapan at salot umano. Pati po ang taong bayan ay nakakaranas po ng pagiging salot na paglilingkod nila umano. Dahil halos lahat po sila ngayon ay gamit na gamit po ang pera ng taong bayan para po sa pamumulitika nila na hindi na po mawala sa kanila. Nakita naman po natin, magmula po sa media hanggang sa Malacanang, hanggang sa tagapagsalita, hanggang sa men in uniform, mga politiko, di ba? Mga oligarkiya, di ba? Mga makakaliwa, ay halos isa po ang laruan at isa ang galawan. Hindi po ba? At kampi-kampi na po umano sila lahat, mga kababayan. Ibinalik tanaw lang po natin. Dahil nakita nyo po, parang ang dating Pangulong Duterte ay parang kinukutya mo pa at pinagtatawanan mo pa sa nangyayaring sitwasyon na talagang gamit na gamit ang makakaliwang grupo. Puro makakaliwang grupo ang gumagalaw ngayon dito sa mga Duterte para pabagsakin. Dahil itong tagapagsalita rin ng Malacanang ay may issue rin ito na sumusuporta daw po ito umano sa makakaliwa ayon kay Ka Eric. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po, ang panahon naman po ay lumilipas. Huwag lang po ipag-adya, mga tambay, huwag lang po ipag-adya na sila ay mabilis matapos at makabalik po ang tunay na leader at ang tunay na may malasakit sa taong bayan. Hindi po natin nakita ang tunay na leader at tunay na may malasakit sa bayan. Nakita lang po natin yan nung maglingkod po ang isang Duterte sa Mindanao. Nakita po natin ang paglilingkod niya. May malasakit sa bayan at may malasakit sa Pilipino at lalong-lalo po ang malasakit sa mga OFW.
Hindi po ba? Ngayon po ba? Gumaganda lang po ang panunungkulan nila dahil po kayang-kayang ituwis, kayang-kayang pasinungalingan. Unang-una ng palasyo umano at ng media at ng social media. Hindi kaya na mga nakikinabang po. Hindi kaya. Yan po mga kabayan, ang ating komento. Binupuruhan po nila ang pamilya Duterte, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte, na alam naman po natin na magmula no ito ay pinatapo nila, kinidnap at dinala sa ICC, ay wala na po, matagal na po ang kanyang pagiging mayor ay tinanggal na nila. Dahil una-una, hindi naman nila pababalikin ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? At kaya nga lang po, kailangan po pag-usapan. Kaya lang po nila pinupuruhan at pinag-uusapan ngayon yan. Bakit? Dahil isa rin po kasi yan na pantakip at pang-divert sa grabe pong pagnanakaw na ginawa po nila umano ng mahigit 3 taong pagnanakaw sa pera ng bayan at sa mga inutang nila na tayo pa ang magbabayad. At never, niwala po sa kalingkingan na paglilingkod na meron sila sa paglilingkod ni dating Pangulong Duterte. Wala po. Never pong napunta kahit sa kuko sa galing po ng paglilingkod. Ngayon po, ano po ang legasiya nila, mga kabayan? Ano po ang maipagmamalaki nila? Mag-4 na taon na. Ang ipagmamalaki po ba nila ay yung Cebu na nilubog hanggang bubong? At yung grabe pong mga flood control sa buong Pilipinas na ginastosan po nila ng daan-daang bilyon? Legasiya po ba nila yan? Yan po ba ipagmamalaki nila sa atin, mga kababayan? Kahit saan ka humarap, kahit saan ka tumingin, ang mapagkikita mo, ang legasiya nila, lalong-lalo po ang pagbaha sa buong Pilipinas dahil sa flood control. Isa po nilang legasiya yan, mga tambay. Napatayin po tayo sa baha at hindi tapusin ang mga proyekto nila dahil nagiging ghost project. Yan po ang totoong issue. Hindi po issue ang pagiging mayor at tinanggal sa mayor at tatanggaling mayor ang dating Pangulong Duterte. Ang main issue po ng dating Pangulong Duterte, yung siya po ay kinidnap at hindi nabigyan ng tamang hustisya, due process sa ating bansa. Yun po ang main issue niyan. Hindi po ba, mga kabayan? At wala po siyang kaso sa ating bansa. Wala po siyang nililitis na kaso dyan. Darating naman po ang hustisya at ang tamang proseso ng batas ay makakamit din po ni dating Pangulong Duterte. Ang dalangin lang po natin ay pahabain pa po ang buhay ng dating Pangulong Duterte. Madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan para po dumating naman po ang araw na makita pa niya po ng buhay ang katarungan na dapat po ay mapanagutan ng mga gumawa po sa kanya nito. Kailangan po ng buhay, ang buhay niya po ay madugtungan at lumakas pa po siya at makabalik po sa ating bansa. At makita po natin yung totoo at yung mga tunay na masasamang tao ang siya pong makulong. Hindi po yung naglingkod ng maayos at tapat sa ating bansa. Thank you po mga tambay sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At siyempre po, mag-ingat po kayo at lalong-lalo po sa inyo pong paggawa. At ang panalangin po natin sa ating bansa na sana po ay dinggin po ng may kapal na mawakasan na po ang paghihirap po natin, ang ginagawa po nilang kasamaan, lalong-lalo po sa pera ng ating bansa, sa pera po natin, sa ating buwis, ay sana po ay mawakasan na po ang ginagawa po nilang pagnanakaw at kawalanghyan sa ating bansa. At ganoon din po ang dalangin po natin sa pamilya Duterte at sa ating pong sambahayanan at sa ating pong sarili na tayo po ay maingatan lahat at mailayo po tayo sa kapahamakan. At madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At ang Vice President po ay mailayo rin po sa kapahamakan. At makalabas din po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.